Minutes constructive speech. Ang ginamit po ni Caramil na talata na 4611, natatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, na taong gagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, na aking salita, akin namang pangyayarihin, akin namang pinanakula at akin namang gagawin. Ang malayong silangan ng Biblia, hindi ng history, ay ang Babylonia. Bakit mo? Hindi kasama ang history doon sa pinag-usapan namin, mga kaibigan ko. Kayong mga kaibigan, makinig kayo. Ang malayong silangan sa Biblia, huwag sa history, dahil hindi kasama ang history. Ang Biblia ay mayroong malayong silangan, babasahin ko. Huwag kayong sumigaw, mga kaibigan, manahimik at makinig kayo. Ito ang silangan, ha? Sa Biblia, sapagkat si Isaiah na nagsabi, tatawag ng ibong mandaragit, ay ito ang silangan. Nang magkagayoy dumating si Isaiah na propeta na Haring Ezekias, na nagsasabi sa kanya, anong sinasabi ng mga lalaking ito? At saan nanggaling at nagsiparito sila? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain. Pilipinas ba? Malayong lupain, ang Babylonia. Maliwanag ang silangan ng Biblia, mga magulang at mga kaibigan, walang iba kundi ang Babylonia, hindi ang Pilipinas. Biblia bang pinag-uusapan at hindi ang Philippine history. Ang malayong lupain na ito po, mangliwanag ko, saan sila nagsiparito, saan sila nagmula? Mula sa malayong lupain. Saan ang malayong lupain? Ang Babylonia. Ang liwanag, walang Pilipinas po dito sa Isaiah na sinasabi ni Caramil. Kaya kayo ito po, pakinggan ninyo, Biblia pinag-uusapan, Philippine history ang ginagamit. Ibig sabihin, hindi na niya kayang patunayan, kaya napunta doon. Tatawag ng ibong mandaragit. Sino ang ibong mandaragit? Si Felix Manalo? Hindi po totoo yan. Ang nakalagay dito, babasahin ko ulit. Natatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Aking sinita, akin namang pangyayarin at akin namang pinanukala, ang akin namang gagawin. Bakit tatawag ng ibong daragit? Sa Babylonia, mga magulang at mga kaibigan, kung ito ay alam ni Caramil, aalis na siya sa pagkaiglesia ni Kristo. Ang totoo po, sasabihin ko sa iyo, ang ibong mandaragit na nakalagay sa Isaiah 45:3 ay hindi si Felix Manalo. Okay, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo, ha? Ang sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis kay Cyrus, na ang kaniyang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko sa mga bansa sa harap niya ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang pintong bayan ay hindi masaran. Si Cyrus po ang tinawag na ibong mandaragit na magpapasuko sa mga bansa. Maliwanag ngayon sa sikat ng araw pa na mamituin, hindi mo si Felix Manalo ang ibong mandaragit sapagkat hindi mo siya ipapanganak noon. Ang Israel po kasi naalipin sa Babylonia kung alam ng history. Bakit po tumawag ang Panginoon ng ibong mandaragit? Ang Israel po naalipin sa Babylonia, inilabas po ni Cyrus sapagkat tinira niya ang Babylonia ayon sa Biblia. Sa makatuwid, anong wala po sa paksa? Ang sinasabi niyong walang sa paksa, lalong si Felix Manalo, wala sa paksa, wala sa Biblia ang Felix Manalo. Kung sasabihin niyong nandagit, tatawag, hindi pa na ipapanganak si Felix Manalo, tatawagin na. Tatawag ang ibong mandaragit. Bakit? Ang ibong mandaragit, mga kapatid, walang iba kundi si Cyrus. Ayos sa 45:1 ng Biblia. Basahin mo yung letterhead. Kanyang sinugo si Cyrus upang maging tagapagligtas ng mga nasa pagkabihag. Maliwanag, sinong nabihag? Ang mga Israel sa Babylonia, hindi ang mga Pilipino, hindi si Felix Manalo,
ang ibong mandaragit na sinasabi rito sapagkat Biblia ang pinag-uusapan natin, Biblia ang inyong gagamitin at huwag ang Philippine history. Maliwanag po ba? Ang malayong lupain na siyang silangan ay ang Babylonia. Ikalawa, saan po ba sumisikat ang araw? Sa silangan. Saan po ang silangan ng Biblia? Okay. Pilipinas po ba ang silangan ng Biblia? Babasahin ko po Pakinggan ninyong magaling, kayo ng mga kaibigan ko na sumisigaw. Josue Kapitulo 12, versikulo 1. Ang silangan po, sa panasikat ng araw, di ba sa silangan? Correct. Dito 12:1 ng Josue. Ang mga ito, ang mga hari ng lupay na sinisikatan ng anak ni Israel, na inari ang kanilang lupay na dakoroon ng Hordan, na dakong sinisikatan ng araw, na mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at ng Araba, at ng dakong silangan. Ang silangan ay hindi ang Pilipinas. Ayon po dito, ang sinisikatan ng araw sa bundok ng Hermon, sa dako sa bundok ng Araba, ayon dito sa data. Nasaan ang Pilipinas? Wala. Malabo sa sabaw ng pusit na mayroong Pilipinas sa Biblia. Sa Hebrew yan, mga magulat mga kaibigan, ay misrap. Ibig sabihin na talagang ito ang totoo. Kaya nga si Felix Manalo, hindi pa naipapanganak, tatawagin na siya. Ang mga Israel ang nabigat sa Biblia, Isaiah 45:13, ang sabi dito, aking inilapid ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay sa ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel. Israel ang tinutukoy dito, hindi Pilipino. Ang liwanag, Israel na aking kalwalatian. Ang Israel po ang nalibid sa Babylonia, na itong dahilan kung bakit tumawag ng ibong mandaragit. Hindi si Felix Manalo, hindi pa naipapanganak. Si Felix Manalo, pati lulo ng kanyang luli, hindi pa naipapanganak. Paano siya tatawagin? Mga kaibigan, maliwanag po ba? Mga kaibigan, gamitin po natin yung ating isip, kaya meron tayong sentido común. Ang ililigtas po dito, hindi ang Pilipino. Mga Israelo, ulitin ko, aking inilapid ang aking katwiran, hindi maglalaon, at aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at ang aking inilagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel, hindi ukol sa Pilipino, Karamil. Ikaw pala ang liwanag ukol sa Israel, sapagkat ang Israel ay naalipin sa Babylonia. Alam ba ninyo kung gaano karami ang lumabas sa Babylonia? Ito po, maliwanag, ang lumabas po sa Babylonia na siyang naalipin na dinakit ni Cyrus, 42,360. Ito, ang buong kapisanang nagkakasama sa 42,146, bukod ang 7,130. Nandito 42,360. Kung papasahin mo itong nandito sa 2 Chronica Kapitulo 36:22, sa leaderhead niya ang utos ni Cyrus upang itayo ang templo, ang unang taon ni Cyrus na hari ng Persia, upang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kanyang lubos ang Panginoon, at sa loob ni Cyrus na hari ng Persia ay siya nagkanyag ng kanyang buong kaharian, at iniulat din naman at sinasabi ganito, ang sabi ni Cyrus na hari ng Persia, lahat ng kaharian sa lupa ay ibibigay sa akin ng Panginoong Diyos. Kaya nga si Cyrus ginira niyang Babylonia, sapagkat ang nasa Babylonia naalipin ng Israel, hindi Pilipino ang naalipin doon. Alalahanin po ninyo mga kaibigan, Israel ang naalipin at hindi ang mga Pilipino. Sinong ibong mandaragit? Ayon sa Biblia, si Cyrus the Great. Sapagkat si Cyrus na hari ng Persia, siya po ang gumira sa Babylonia. Nung matalo ang Babylonia, inilabas ang Israel.
hindi Pilipino ang inilabas sa pagkailipin sa 4611. Ang ibong mandaragit ay hindi si Felix Manalo. Bakit? Hindi pa naipapanak si Felix Manalo noon. Paano siya tatawagin? Sabagat hindi hula, tatawagin niyang hula. Hindi po. Tatawagin niya si Felix Manalo. Hindi po. Kaya dito nagkakamali, mga kaibigan ko, ang mga mangangaral na katulad ko. Dahil sasabihin nilang malayong silangan. Oo, nagkakamali. Sino nagkakamali? So, sasabihin mo yung mandaragit si Felix Manalo. Hindi pa nipapanganak si Felix Manalo. Kaya wala pa siya noong mga panahong iyon. Kaya minamahal kong mga magulang at mga kaibigan, ako naniniwala na kayo ay nabuksan ang inyong isip ngayon. Tanggapin ninyo, mga kaibigan ko, na si Cyrus ang hari ng Persia. Ito ang ibong mandarabit at hindi si Felix Manalo. Baliwanag yan sa sikat ng araw, buwan at mga bituin. Mga kaibigan ko, kayo mga kaibigan ko, hindi ko kayo kung ano. Alam po ninyo kung bakit tayo nagdidebate dito. Siguro kung papalarin ang bawat isa ay makakarating sa langit na bayan. Hindi gusto ng Diyos na mga Iglesia ni Cristo lamang maliligtas. Ay paano mga Katoliko na katulad ni Judge? Oh, kita na ninyo? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, ang mga Iglesia ni Cristo ipinagdidipinsa ni Ramil, sasabihin ko sa inyo, lantaran ko ng sinasabi. Mamaya, sa dipinsa ko. Mamaya, maghintay kayo sapagkat hindi mo panahon. Pinoprosik-samin ko lang. Di kita natutuwa kayo. Alam po ninyo, magandang nagtagpo ang mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista. Alam po ninyo, hindi po naging mayor si Mayor Murada nang hindi dahil sa Iglesia ni Cristo Sabadista. Correct. Nagsama yan sapagkat sila ang bumoto kay Mayor, kaya hanggang ngayon siya ang Mayor. Magandang samahan ng mga Sabadista. Hindi lang sa lupang ito tayo magsasama. Hanggang doon, sa langit, magsasama tayo. Ulitin kong basa. Natatawag ng ibong mandaragit mula sa malayong silangan. Ang malayong silangan ay sa dakuron ng Hermon, sa bundok ng Hermon, na dakong sinisikatan ng araw. Sa pasisikat ng araw, sa silangan ng Pilipinas, hindi dito. Nasaan ang silangan dito? Doon ang silangan sa sinisikatan ng araw, sa bundok ng Hermon. Yun ang silangan. Ang silangan ng Babylonia, ang silangan ng Biblia nasa Isaiah 46:11 ay ang Babylonia. Bakit? Ang mga Israel ay naalipin sa Babylonia, kaya tatawag ng ibong mandaragit. Kung si Felix Manalo ang tinawag, mayroon bang katibayan na nagpunta si Felix Manalo doon? Wala. Ang ibong mandaragit ay si Cyrus na hari ng Persia. Biblical yun. Ang kay Caramel ay history, ikinabit sa Biblia. Huwag mo ikapit yung history dito sa Biblia sapagkat ang malayong silangan ng Biblia ay ang Babylonia at hindi ang Pilipinas. Anong oras na? Ilan pa? 10 minutes pa. Oo, ay napakasarap. Mga magulang at mga kaibigan, alam po ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang Kristong tagapagligtas na darating na sinasabi ni Caramel na tagapagligtas na ng Iglesia, sang-ayon sa Biblia, sa Isaiah 25:9, titingnan natin ang Kristong darating na tagapagligtas. Maliwanag ito sapagkat ang pinag-usapan dito, ang ililigtas at saka ang tagapagligtas. Kung totoo ang tagapagligtas, ito po ang nakasulat. Kung sakaling ipanoramic view natin, darating si Kristo. Ang sasabihin ng mga tao na naniniwalang si Kristo Diyos ay ganito po. 25:9 ng Isaiah. At sasabihin sa araw na yon, narito ito'y ating Diyos. Ang liwanag. Hinihintay natin siya, ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon.
ating hinihintay siya, tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Sinong darating na Kristo? Panginoong Diyos. Kung sakaling darating ngayon, alam po ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang mga taong naniniwala na si Kristo ay Panginoong Diyos sa pangunguna ni Judge Mulato at saka ni Mayor Murada, ang paniniwala diyan, si Kristo ay Panginoong Diyos. Kaya sila ay sasalubong. Lahat ng Katoliko ay sasalubong. Pati sa Batista, pati lahat na naniniwala si Kristo ay Diyos. Maniwala ka. At doon sa kapila ng paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos. Ang sasabihin po sa Isaias, ganito, mga bundok, mahulog kayo sa amin sapagkat ayaw namin makita ito. Isaias, Apokalipsis Kapitulo 16. At sinabi nila, pakinggan ninyo, kayong mga kaanib na mga kaibigan kong iglesia ni Kristo. Kayong mga kaibigan namin. Hindi namin kayo tinuturing. Yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Panginoong Diyos. At sinabi niya sa kanila, mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Magagalit ang Panginoong Diyos sa lupang ito sapagkat ang kanyang susunugin dito. Mamaya ko sasabihin at sisigurahin ko. Ang mga sasalubong dito, mga bato, mahulog kayo sa amin. Bakit? Ang Kristo na dumating ay Panginoong Diyos. Hindi yan ang hinihintay namin. Ay sinong hinihintay nyo? Yung Kristo na hindi Diyos. Nagpapakamatay ang lahat ng mga hindi naniniwala na si Kristo Panginoong Diyos, pagtatago sa mga bundok. Anong gagawin ninyo mga kaibigan ko? Magtatago kayo sa mga bundok. Mahulog kayo mga bato sa pangunguna ni Caramel. Ako naniniwala sapagkat ang kanyang paniniwala sa Kristo ay hindi Diyos. Ang Kristo ay hindi Panginoong Diyos. Maliwanag yan. Ang Kristo ay Panginoong Diyos. Sumapagin ng Isaias 5, sasabihin naman tayo, narito ito'y ating Diyos. Wala pong mababasa sa Biblia, sasabihin ko sa inyo, ni isang talata sa Biblia, na ang Kristo ay hindi Diyos. Yan ang amin pong tinututulan kapag sinabi ninyo na ang Kristo ay hindi Diyos. Walang Kristong darating na hindi Diyos. Sino ang darating? Panginoong Diyos ng liwanag. Kaya ang mga taong naniniwala si Kristo Diyos, sisiguraduhin ko itong sasalubong ay paano yung mga hindi naniniwala kay Kristo na Panginoong Diyos, sila'y magtatago sa iyong mga bundok. Mga bato, mahulog kayo sa amin, ayaw namin makita ang galit ng kordero. Bakit? Ang Panginoong Diyos ay galit sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Bakit? Susunugin niya. Mamaya sa presentation ko, sasabihin ko sa inyo kung sinong susunugin. Walang iba kung hindi. Mamaya. Maghintay kayo. Maghintay. Kaya minamahal ko mga magulo at mga kaibigan, dahil wala mang grupo ang madadatngan ni Kristo. Mga taong naniniwala ng Panginoon, ng Kristo ay Panginoong Diyos, at sa kabilang panig, naniniwala na hindi Diyos. Mga bato, mahulog kayo sa ayaw namin makita. Bakit? Ang darating na Kristo ay Panginoong Diyos. Sinong darating na Kristo? Panginoong Diyos. Bakit hindi nyo tanggapin mga kaibigan ko? Sapagkat ang Kristong sinasabi ninyo na hindi Diyos, ang liwanag, Panginoong Diyos. Mga kaibigan ko, ako'y natutuwa na tayo'y nagkaroon ng ganitong pag-uusap. Pinag-uusapan natin, hindi ho bang kayo ay aking saktan ng damdamin? Mahal ko kayo mga kaibigan ko. Mahal ko kayo. Salamat. At nandiyan si Caramel, ginamit ang Net 25. Siguro ito ay live sa television sa buong Pilipinas. Okay, nakapangarap kami. Kayong mga tiga-Pilipinas, tiga-Pilipinas, inyong pakinggan. Tunay na iglesia ay narito na. Pangilin ay Sabado, katulad ni Kristo. Ito'y utos ng Diyos sa Biblia. Mga magulo at mga kaibigan, para matibay na kayo talagang ililigtas, dapat kayo nasa panig ng Diyos at saka nasa panig ni Kristo. Sa panig ng Diyos, ikaw ay tumayo. Yun, nagdiwala. Sa panig ng Diyos ka tumayo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa
Mga kapatid, sinubang kanyang anak sa lupang ito, ipinanganak ni Virgin Mary para kayo at saka ako'y tubusin at iligtas. Matagal pa, 5 Okay. minutes pa. 5 minutes pa. Okay, ang galing. Sasamantalahin ko mga kaibigan ko, sapagkat ito, ako'y mangangaral na sa inyo, bagaman, hindi ko kayo mga kaaway. Ang layunin po nito, na kami nagdidibate ni Caramel para kayo ay dalhin. Kaya sabi po, sa Biblia, mag-ingat ka sa iyong turo. Brother Stoy, sa talata. Ikalawang Timoteo po. Okay. Kala ninyo, Timoteo. Babasahin ko. Ito po, babasahin ko na. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ng nagsisipakinig sa inyo. Anong sabi po ng Biblia? Mag-ingat tayo sa ating mga turo. Bakit? Once na nagkamali yung nangangaral, sa impyerno ang pupuntahan. Mga kaibigan ko, ang Iglesia ni Cristo ay pangalan yan. Yan ay susunugin yan. Susunugin yan. Susunugin mamaya. Susunugin yan mamaya. Sa presentation ko, tingnan nyo, pakinggan ninyo, huwag kayo maingay. Katutuwa na kayo sa pagkatiglesia ni Cristo mamaya. Patutunayan ko sa inyo, mga kaibigan ko, ng lahat ng Iglesia ni Cristo ay siguradong susunugin. Susunugin yan. Patutunayan ko mula sa Biblia ng mga Iglesia ni Cristo. Sisiguraduhin kong susunugin ayon sa Biblia. Kung ang Panginoon nagkamali, baka sakali. Pero mamaya, hindi ko sinasabi, nabanggit ko lang. Last 2 minutes. 2 minutes pa po. Last 2 minutes. Sa presentation ko ay aking sasabihin yan. Makinig kayo mga kaibigan ko. Ngayon, ang hindi nasasagot ni Caramel, walang Kristong nanaog mula sa langit para itatag ang inyong iglesia. Wala. Malabo sa dilang malabo. Kung walang Kristong nanaog doon, sino ngayon ang Kristong nagtatag ng inyong iglesia? Wala din. Wala din. Pagkatapos lumitaw sa Bilib 1914, sinong Kristo na nagpalitaw ng inyong iglesia? Wala. Wala. May iglesia, walang Kristo. Ang Kristo, iglesia ni Kristo mga kapatid, maraming iglesia ni Kristo, mayroon pang iglesia ni Diyos, mas totoo pa yan. May iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga panganay. Sa dami, nakakasiguro ka ba? Mas totoo yung iglesia ng Diyos kasi nakasulat. Yung iglesia ni Kristo, mas totoo yung pong iglesia ni Kristo na inyong ginagamit sa katangian ay wala. Sa aral at turo ng Biblia ay malayo. Maganda yung pangalan, pero hindi yun. Walang katangian na sinasabi sa Biblia na totoo. Minamahal ko mamaya mga kaibigan ko, patutunayan ko sa inyo. Last 1 minute. Okay. Ang lahat ng iglesyang nangangaral sa buong mundo ng mga ngaral, totoo lahat yan. Pero sasabihin ko sa inyo, ang pinakatotoo sa lahat, yung amin. Bakit? Oh, baka kayo nagugulat, yung umalis ka dyan, huwag kayong umalis. Oh, bakit? Sapagkat ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventist